Sa panaginip ko lang kaya kong makipaglaban, pero paggising ko kinabukasan, bigla akong nagkaroon ng 8 abs. Pati ang kapatid kong babae na laging minamaliit ako, namula ang mukha sa nakita niya at umalis na lang. Iniisip ko na sa ganitong abs, kaya ko sigurong magtagal ng 2 minuto at kalahati sa sit-ups. Sa mata ng iba, isa akong walang silbing tao, hindi lang sa mga kaklase ko kundi pati na rin sa mga guro na nagsasabing wala akong silbi kahit sa construction site. Dahil sa mundong ito, ang lakas ay sinusukat sa pamamagitan ng blood value, at ang blood value ko ay nakakaawang 0.7, pati ang mga babaeng nagtatrabaho sa construction site ay mas mataas pa sa akin. Ang tatay ko, para lang maabot ko ang passing score sa college entrance exam, ay nagtatrabaho ng 10 trabaho araw-araw, kaya't nagkaroon siya ng malubhang sakit. Hindi ko matiis, kaya't pumunta ako sa kwarto at nagsimulang mag-ehersisyo. Pero kahit matapos ang 78 set ng body training, walang pagbabago sa blood value ko. Naalala ko na ang blood value ng kapatid ko ay halos umabot na sa 0.9, bigla akong nalungkot, kailan ko kaya maabutin ang kapatid ko? Habang naghahanda akong magpatuloy sa pag-eehersisyo, biglang lumabo ang paligid. Pagmulat ko ng mata, bumalik ako sa panaginip na ito sa disyerto. Habang naguguluhan ako, biglang may lumitaw na zombie sa likod ko na may maliit na bibig. Buti na lang at mabilis akong kumilos, sinakal ko siya at tinadyakan sa tiyan. Gamit ang lahat ng lakas ko para talunin siya. Nang bumagsak siya, agad kong kinuha ang isang bato at sinimulan siyang hampasin. Matapos ang 2 minuto at kalahating pag-atake, napagtanto kong natalo ko na ang zombie. Mukhang ang kahinaan ng zombie ay nasa ulo, pero biglang may itim na enerhiya na pumasok sa katawan ko, kasabay ng matinding sakit. Sa isip ko, may lumitaw na alaala na hindi akin. Nang magising ako, naintindihan ko na ito ay alaala ng zombie bago siya naging zombie. Habang naguguluhan ako kung bakit nangyari ito, may isa pang zombie na lumitaw sa likod ko. Isa pang zombie ang umatake sa akin, pero iba ito sa nauna. Nang lumingon ako, hindi ko sinasadyang itinaas ang kamay ko, at ang mas malaking zombie ay agad na bumagsak. Muli, pumasok ang itim na enerhiya sa aking katawan at naramdaman ko ang isang malakas na kapangyarihan. Napakadali kong nakuha ang karanasang hindi makukuha ng iba sa buong buhay nila. Huminga ako ng malalim, sana hindi ito panaginip. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa paglalakad sa loob ng panaginip. Ang mga alaala ng mga zombie ay patuloy na pumapasok sa akin at madalas na lumilitaw ang base 1359. Baka doon ko matutuklasan ang katotohanan ng panaginip na ito. Pero ang mga alaala na nakuha ko ngayon ay hindi kasing lakas ng dati. Mukhang kailangan ko pa rin makahanap ng mga zombie na may kakayahang lumaban para makakuha ng kapangyarihan. Pero biglang huminto ang mundo ng panaginip ko. Yun pala, ang kapatid ko sa totoong mundo ay kumakatok ng malakas sa pinto ko. Binuksan ko ito, at sa halip na pagalitan ako, sinabi lang niya ang ilang bagay at umalis. Napabuntong hininga ko, naalala ko noong bata pa kami, sobrang dikit siya sa akin noon, pero mula nang lumabas ang unang resulta ng pagsusuri, nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Dahil ang blood value niya ay lumampas na sa 1, at ang combat index niya ay madaling nasira. Isa siyang walang kapantay na henyo, pero nang habarin ko ang damit ko para kumain, nagulat ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin na puno ng muscles. Hindi kaya ang mga kapangyarihan sa panaginip ay totoo? Sinubukan kong mag-punch, at naalala ko ang lahat ng alaala ng zombie, pati na rin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Medyo nag-aalangan pa ako, kaya't hindi na ako kumain at pumunta sa martial arts gym para subukan kung totoo ito. Nakita ko ang mga pamantayan ng martial artists mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ang pinakamababang antas ay 5 at combat power index na 150. Para sa akin, ito ay hindi malilimutan. Lalo na ang pinakamalakas na antas na may blood value na higit sa 200 at combat power na 10,000. Nakita ko ang presyo ng mga klase, at naintindihan ko na ang mga mayayamang pamilya lang ang may kakayahang mag-enroll. Dahil wala akong pera, nagpa siya akong subukan ng machine para sa blood value at combat power. Ang receptionist na tila sanay na sa mga tulad kong mahirap, ay itinuro lang ang testing room. Sanay na ako sa ganitong trato. Gusto ko lang malaman kung anong antas na ako. Nang hawakan ko ang testing ball, biglang pumasok ang kakaibang enerhiya sa katawan ko. Sa susunod na segundo, lumabas ang resulta, ang blood value ko ay umabot sa 0.96. Nagulat ako, sa loob lang ng 1 oras, tumaas ito ng 0.2. Pagkatapos, tumingin ako sa machine para sa combat power. Agad kong inayos ang posisyon ko, at inalala ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng zombie. Pagkatapos, buong lakas kong sinuntok ang machine. Ang makina ay nagpakita ng pulang ilaw na may lakas na umabot sa 113, na lumampas pa sa limitasyon ng blood value. Pagkatapos ng 1 oras na tulog, ang aking dugo at lakas ay tumaas. Naisip ko na ang pagtulog na alas 9 ay medyo maaga, kaya't nagpa siya akong mag-ehersisyo muna. Baka kapag napagod ako, makakatulog ako agad, kaya't nagpatuloy ako sa pag-ehersisyo ng aking kakayahan sa dugo at enerhiya. Nang magsimula akong mag-ehersisyo, ang aking katawan ay tila hindi ko makontrol at biglang nagpakita ng isang hindi pamilyar na estilo ng suntok. Ito pala ay ang military boxing ng sundalo noong siya ay nabubuhay pa, na mas mahusay kaysa sa dati kong alam. Ang estilo ng suntok na ito ay mas komplikado ng daang beses kaysa sa dati kong ginagawa. Sa bawat galaw, ramdam ko ang lakas ng katawan ko. Ang simpleng mga galaw na ito ay nagbigay ng benepisyo na lampas sa 2 taon kong pagsasanay. Bigla ako nakaramdam ng pagkagutom. Baka dahil sa pagtaas ng aking enerhiya, hindi na sapat ang normal na pagkain. Hindi kaya ng pamilya ko ang mamahaling pagkain. Kailangan kong kumita ng pera. Ang pinakamagandang paraan ay makakuha ng scholarship. Sa locker room, kakaubad ko lang ng damit nang mapansin ng kaibigan kong mataba na si Chubby ang aking dibdib. Bakit ang laki na? Tanong niya. Nagbiro lang ako at sumama sa kanya sa klase ng sports management. Ang guro ay masiglang nagtuturo ng mga teknik sa laban. Sinabi ni Chubby na ang guro ay isang second-level martial artist na nakipaglaban sa isang halimaw. Ang peklat sa kaliwang kamay niya ay patunay.
Pinapanood ko ang guro habang nagpapakita ng mga teknik sa laban, napakasimple kumpara sa napanaginipan ko. Ang mga natutunan ko sa panaginip ay mas malalim ng ilang daang beses. Matapos ang isang astig na galaw, tinapos ng guro ang demo at inimbitahan ang isang estudyante para magpakita. Siya ang pinakapopular sa klase, mayaman ang pamilya kaya paborito ng mga guro. Si Chubby ay nagreklamo, ang asim naman. Matapos ang demo ng guro at ng estudyante, gusto ng guro na may makipag-sparring sa kanya. Tahimik ang lahat dahil marami ang hindi gusto si Yellow Hair. Pero sino ang makakatalo sa kanya? Nakita ng guro ang pagkakaiba ng malakas at mahina. Bigla niyang napansin ang isang tingin na puno ng galit. Alam niyang ang ganitong tingin ay mula sa mga nakaranas ng matinding laban. Tinawag niya ako para makipag-sparring. Natakot si Chubby na baka masaktan ako, kaya sinabihan akong sumuko na lang. Pero puno ako ng kumpiyansa. Nang makita ako ni Yellow Hair, nagtanong siya, handa ka na ba, Lou? Mabigat ang mga suntok ko, mag-ingat ka. Hindi pa ako nakakasagot, bigla siyang umatake ng suntok sa mukha ko. Akala ng lahat ay babagsak ako, pero naiwasan ko ang suntok niya. Bumaba ako at sinuntok siya sa pisngi. Tumilapon siya ng ilang metro. Napanganga ang mga kaklase ko sa nakita. Ang henyo na may 27 na blood value ay natalo ng isang basura na may 0.8 lang sa isang suntok. Agad na dinala si Yellow Hair sa clinic gamit ang stretcher. Nakita ko ang aksidente at naisip kong makakakuha ako ng bayad, pero seryoso ang mukha ng guro nang dalhin niya ako sa opisina. Pagpasok ko, tinanong niya agad kung gumagamit ako ng bawal na gamot. Ang ganitong gamot ay mahigpit na ipinagbabawal sa paaralan. Ilabas niya ang itim na foil, hindi ko ito tinanggap. Binuksan ng guro ang isang test ball, at kung gumagamit ka ng gamot, magbabago ang mga numero. Inilagay ang kamay ko sa test ball at lumabas ang kalmadong enerhiya. Nasa testing machine ako para makita ang lakas ko sa laban. Hindi lang lumipad ang ulo ng makina kundi nabasag din ang paboritong paso ng guro. Bagamat nasaktan siya, interesado siya sa talento ko. Tinanong niya kung kailan ang huling test ko. Nang marinig niyang tumaas ako ng 0.7 sa loob ng kalahating buwan, nagulat siya. Akala niya tagapagmana ako ng isang malaking pamilya, pero sinabi kong hindi. 3 henerasyon na kaming mga ordinaryong tao at wala kaming guro. Nagulat ang guro sa aking kakayahan. Kung may magtuturo sa akin, tiyak na magiging matagumpay ako. Gusto niyang ipasok ako sa espesyal na klase ng paaralan, pero tinanggihan ko ito. Wala kasing makakatalo sa pag-aaral sa panaginip. Nang makita niyang hindi ako interesado, hindi na siya nang ulit. Sinabi niyang kung may problema ako sa pag-aaral, handa ang paaralan na tumulong. Sinabi ko ang dalawang kailangan ko. Una, gusto kong mag-apply ng scholarship sa martial arts. Pangalawa, gusto ko ng mas malayang oras sa pag-aaral. Agad siyang pumayag at binigyan ako ng itim na card na may halagang 10,000. Sinabi niyang gamitin ko ito at kung may kailangan pa ako, lumapit lang ako sa kanya. Paglabas ko ng opisina, masaya niyang sinabi na sa edad na wala pa ako sa 18, nasa 2nd antas na ako. Dapat ipaalam ito sa itaas. Sa wakas, may makakapunta na sa lugar na yun. Pag-uwi ko, pumasok ulit ako sa mundo ng panaginip. Matapos makipaglaban sa ilang zombie, gamit ang kanilang alaala, nakarating ako sa isang lugar. Pumasok ako at nakita ang pulang pader ng lungsod. Iniisip ko, kahit may higanteng nakadikit sa pader, hindi ako matatakot. Dumiretso ako sa isang base militar at nakita ang isang nakaupong tao. Nang tingnan ko, isa pala itong zombie. Bago ko pa man ito masuri, bigla itong naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Napagtanto kong hindi pa ako handa sa lugar na yun. Nagdesisyon akong obserbahan muna ang paligid. Ang mga zombie dito ay hindi nakakatakot. Sa ilang galaw, nakapasok ako sa isang base at nakakaakit ito pindutin. Hindi ko na pinag-isipan pa at pinindut ko ito. Nagulat ako nang biglang may berdeng ilaw at nagsimula ang reboot. Isang babaeng maganda ang biglang lumitaw sa harap ko. Kumusta? Maligayang pagdating sa paggamit ng Tianheng Technology. Sana ay nagustuhan ninyo ang video. Mag-subscribe o mag-follow para sa marami pang Tagalog recap katulad nito. Maraming salamat po.